Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, kinakausap nga itong si Sakuragi ng kanyang team, subalit agad naman tumanggi itong si Sakuragi dahil ayaw naman niya na makita pa muli itong si Coach Kotaro. Oo, nung nandyan pa si Coach, pero wala naman siya, kaya pwede ka nang bumalik muli sa team natin. Pagat na natawa si Sakuragi, naalala bigla ang eksena ng Shohoko nang makiusap din ang mga ito na bumalik siya. Gets ko naman na malaki ang naitulong ko sa team natin. Pero sana naman, i-consider nyo rin ang nararamdaman ko. Huwag puros ang sarili nyo lang. Anas ni Sakuragi na medyo tumataas ang tono. Huminahon ka, Sakuragi. Alam naming galit ka, kaya mo nasasabi ang bagay na yan. Pero kailangan ka talaga namin. Ikaw ang lakas ng buong Hokkaido. Anas naman ni Shintaro. Huwag nyo namang ipamukha sa akin ngayon na kaya tayo nananalo dahil asang-asa kayo sa galing ko. Wala ba kayong tiwala sa mga sarili nyo? Na kada lalaban ay kailangan nandoon din ako. Ano pang saysay ng papag-practice nyo araw-araw kung sa akin nyo rin pala ipapasa ang pagkapanalo natin? Hindi ako palaging magaling. Sana isipin nyo rin iyan. Pagpapangaral ni Sakuragi na ikinayuko naman ng dalawa. Yos, anong meron? Bungad na saad ni Rukawa na kararating lang galing pila. Oh, nasa inyo pa rin pala si Rukawa. Mananalo pa rin kayo kahit wala na ako. Anas pang muli ni Sakuragi. Natahimik ang dalawa sa mga sinabi ni Sakuragi. Naiintindihan naman nila ang pinagmumulan ng galit ni Sakuragi dahil sa tatay ni Aki. Pero sana huwag niyang idamay ang basketball team. Sakuragi, hanggat nasa Hokkaido ka, obligasyon mo pa rin gawin ang gusto ng school natin. Nangako ka sa buong team na hindi ka aalis hanggat hindi natin nakakamit ang goal natin. Anas naman ni Tagasugi na seryosong tinitigan si Sakuragi. Bumuntong hininga si Sakuragi at galit nang tiningnan si Tagasugi. Ba't ba hindi nyo maintindihan na ayaw ko nang bumalik doon? Wala na si Aki na siyang dahilan ng pag-stay ko. Gusto kong abutin ang goal ko na hindi iyan ang ginagawa ko. Gusto kong baguhin ang sarili ko dahil iyon ang pangako ko sa kanya. Bulalas ni Sakuragi na medyo napupuna na ang pakikialam ng dalawa sa kanya at sa desisyon niya. Tagasugi, tama rin naman si Sakuragi. Naging desisyon iyon ni Coach. At narinig nyo rin naman nang sabihin niya iyon, diba? Sana respetuhin nyo ang naging desisyon ni Sakuragi. Hindi rin naman sa kanya madali ang iwan tayo. Pero wag nyo naman siyang torturin. Buong-buong boses na pakiusap ni Rukawa. Sumingit na ito sa usapan dahil hindi na ito nagugustuhan ang pangungulit ni Tagasugi. Tsaka, nandito naman ako eh. Bago naging mahusay si Sakuragi, ako ang kauna-unahang mas magaling sa aming dalawa. Huwag niyong sabihin minamaliit niyo ang kakayahan ko. Seryosong saad muli ni Rukawa. Nailing ang dalawa sa sinabi ni Rukawa. Tagasugi, tara na. Umalis na tayo. Hayaan na lang muna natin siya makapag-isip. Saad naman ni Shintaro na tinap sa likod si Tagasugi. Sakuragi, sana pag-isipan mo pa rin. Kailangan ka pa rin ng buong team. Huling katagang sinabi ni Tagasugi bago sumunod kay Shintaro. Samantalang, nang maiwan na ang dalawa, doon lamang napabuga ng hininga si Sakuragi. Napahilamo siya sa kanyang mukha bago tiningnan si Rukawa. Bakit ganito? Bakit parang ang hirap nitong gawin para sa akin? Daing naman na saad ni Sakuragi. Pagod ka lang sa dami ng iyong pinagdaanan, marahil gusto mo lang gawin ang bagay na gusto mo. Suportado naman ako sa lahat ng gagawin mo eh. Pero sana
pakinggan mo rin kung ano ba talaga ang nilalaman ng puso mo. Kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo. Anas naman ni Rukawa para dito. Bahala na siguro. Basta ang gusto ko, matahimik ng pangsamantala ang buhay ko. Pagod na rin kasi ako. Saad naman ni Sakuragi. Sakuragi, pauwi ka na? Tanong ni Rukawa. Napansin kasi nito na parang nagmamadali ito sa paglabas. Oo, bakit? Magkikita pa kami ng mga kaibigan ko. Sagot ni Sakuragi. Kinuha naman ni Rukawa ang bag bago tumango. Tara na, sasabay na ako sa iyo. Ayaw ko rin umuwi ngayon dahil masyado pa namang maaga. Hindi sumagot si Sakuragi. Nagpatiuna na lamang siya sa paglalakad na matukoy ang katahimikan sa pagitan ng dalawa at ramdam rin ni Sakuragi na hindi mapakali si Rukawa. Kaya tiningnan niya ito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Diritsahang tanong ni Sakuragi dito. Mukha kasing balak pa nitong patagalin, kaya tinanong niya na ito ng diretsahan. Blanko ang mukha nitong napatingin din sa kanya pabalik. Malalim na napabuntong hininga si Rukawa bago umiwas dito ng tingin. Nakaramdam ng panlalamig si Rukawa. Tungkol kanina, wala ka na ba talagang balak bumalik? Tanong nito. Expected naman ni Sakuragi na itatanong nito iyon, pero hindi niya pa rin masagot. Hindi ko rin alam. Isang buwan na rin naman nung huling beses na nakapaglaro ako eh. Sa isang buwan na iyon, hindi rin ako nakapasok sa school. Mas magpo-focus na lang muna siguro ako sa pag-aaral. Sagot ni Sakuragi. Naiintindihan naman ni Rukawa iyon. Nang hinayaan lang talaga ito para sa kaibigan. Napakaganda ng resulta ng paglalaro niya. Halos lahat ng mga tao ay bilib dito. Pag-isipan mo muna. Sa dami mo ng pinagdaanan sa paglalaro, huwag ka na muna magdesisyon agad. Pag-isipan mo muna, malay mo, bumalik ulit iyong kagustuhan mong maglaro. Anas ni Rukawa, tumango na lamang si Sakuragi nang hindi sumasagot. Naisip na rin naman ni Sakuragi ang bagay na iyan. Pero ang rason kung bakit naging malakas siya noon ay tapos na ipakita niya na sa mga taong nagmaliit sa kanya na may pakinabang din siya. At ang kaisa-isahang taong inaasahan ko na sasamahan ako sa tagumpay ko, wala sa tabi ko. Samantalang habang naglalakad silang dalawa, si Rukawa lamang ang nagsasalita, samantalang si Sakuragi ay nakikinig lamang. Malapit na rin sila sa open space na park. Sakuragi! Napatingin si Sakuragi at Rukawa sa tumawag. Mitsui! Bulalas ni Rukawa sa blankong ekspresyon. Humaba ang buhok ni Mitsui at halos di na makilala dahil sa balbas nito. Mukhang napabayaan na nito ang sarili. Anong kailangan mo, Mitsui? Tanong naman ni Rukawa. Tiningnan siya ni Mitsui nang hindi sinasagot ang tanong nito. Tumingin siya kay Sakuragi ng seryoso. Pwede ba kitang makausap? Yung tayong dalawa lang sana. Pakiusap ni Mitsui sa mababang boses. Nagkatinginan si Rukawa at Sakuragi. May disapproval sa mga mata ni Rukawa. Hindi niya kasi pwedeng pabayaan ang kaibigan niya na kausapin ito matapos ng ginawa nito noon dito. Huwag kang pumayag, Sakuragi. Baka mamaya niyan, tambangan ka ng mga kasamahan niya dati. Pagpigil ni Rukawa kay Sakuragi. Hindi ako takot sa gusto nila mangyari. Kung sakaling mangyari man, iyang iniisip mo, ipapaalala ko lang sa iyo. Pwede ko nang gawin ang mga bagay na walang nagbabawal sa akin. Natigilan si Rukawa doon. Naisip niya bigla ang pinupunto nito. Pwede na nitong gawin ang lahat dahil hindi na rin naman ito kabilang sa basketball. Wala akong balak manggulo. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Seryosong pakiusap ni Mitsui. Mauna ka muna, Rukawa. Sabihin mo kila Mito na kakausapin ko lang muna si Mitsui. Saad ni Sakuragi, tumango naman si Rukawa bago muling binigyan ng matalim na tingin si Mitsui.
Samantalang, nang makaalis si Rukawa, ay biglang sumeryoso si Sakuragi. Napaatras si Mitsui dahil doon. Aminado si Mitsui na kahit pagtulungan nila si Sakuragi, ay matatalo pa rin sila dahil sa kakaibang lakas na meron ito. Ngunit hindi talaga iyon ang dahilan kung bakit siya lumapit dito upang kausapin. Ano nga kaya ang pakay ni Mitsui kung bakit gusto niya makausap si Sakuragi? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa next natin na episode. Maraming salamat. God bless.